Bago ang lahat, ngayon lang ako nakakita ng isang top team na na-eliminate sa isang liga. Tama nga ata yung sinabi nitong si RJ Abarientos noong 2024 eh. Nung sumali sila dati sa Jones Cup, ang sarap ng luto. Kakaibang luto yung ginawa sa Jones Cup eh. Tinalo si Gordon Ramsay. Pumirma naman si James Harden ng another 97 million na contract sa loob ng 3 taon sa Cavaliers. May career earning na itong si James Harden na 511 million at pang-apat siyang player na umabot ng 500 million mark. Kasama na niya sa listahan si Steph, Kevin Durant at si LeBron. May player option din at trade kicker itong si Harden. Parang masamang pangitain pagdating ng deadline. Kung ibinaba pa ni James Harden sa at least 25 or 27 million yung kontrata niya kada taon, baka nakuha pa nila si DeMar DeRozan. Binabaan na kasi talaga ng Cavaliers yung kontrata niya mula 40 million hanggang 32 million. Base pa doon, posible kasing i-waive din si Cam Whitmore para makagawa talaga ng cap space para dito kay James Harden. Hindi pa kasi nagte-take effect talaga yung contract or yung trade nitong si Peyton Watson, inaantay pang maaprobahan. Ang Clippers naman habang nag-iintay pa ng decision kay Kawhi, nakakagawa ng transaction tulad ng makuha nila si Max Strus. Hindi tulad ng Toronto na naipit na at mag-iintay pa until September para sa decision sa Clippers at Raptors, lalo na kay Kawhi. Pati ako naguluhan sa sinabi ko eh. Hindi pa kasi na-finalize or na-approve ang trade talaga ni Kawhi. Kailangan kasi mag-intay ng decision. Papabor sa Raptors kasi yun kapag hindi na-approve yung trade pa bago ilabas yung decision, nasa Clippers pa kasi ang rights. Kapag na-void or nasuspinde si Kawhi, posible kasing by default hindi matuloy yung trade or possible makancel. Kaya makakalusot din doon ang Toronto at maibabalik sa kanila yung mga draft picks. Based pa sa iba mga commentator at insider, dapat di umano hindi si Kawhi ang iban kundi si Tito Dennis. Ang daming naglabasang reklamo tungkol sa kanya. Si Chet Holmgren naman gustong bumawi kay Victor Wembanyama next season. Nagpapalaki ng muscle ngayong off-season kaso buto yung lumaki. Kakasimula pa lang kasi ng August, nasa workout na talaga si Holmgren. Buti pa to, yung isa kasi nagpagawa ng chain. Mukhang susunod kay Dominaton. Nabawian kasi ni Wembanyama itong si Holmgren noong nakaraang West Finals. Pero si Wemby naging hari na rin. Kung si LeBron, King James, si Steph, Petty King, si Kawhi, King of Under the Table, si SGA, King of Flop, si Wemby, King of Second Place. Halos buong karir ni Wemby ngayon, lagi na lang siyang pangalawa. Papasok din ang Thunder sa last open year nila. Ito kasing time na magsisimula na rin kasing magbawas talaga ng player ang OKC sa kanilang championship team dahil sa lumalaking contract. Based pa sa ibang mga insider, dapat hindi gayahin ng OKC yung ginawa ng Nuggets. Pero mismong galing na rin kay Holmgren, walang team sa NBA na merong 15 or 17 players na lagi magkakasama ng matagal. Wala daw kasing forever. Business lang lagi ang NBA. Si Holmgren kasi yung na-criticize dahil dinurog siya ni Wemby sa series nila. Hindi umubra lalo na nung Game 7. Wala din si Williams noon after ng Game 1 dahil na-injured. Next season dahil nawala naman si Lu Dort, expected magkakaroon ng heavy load sa defense si Williams na kailangan di umanong protektahan pa ng OKC na hindi rin magkaroon ng injury. Nagre-rely kasi ang OKC sa heavy perimeter defense nila lalo na andun si Lu Dort. Tapos may Cason Wallace pa, kasama rin itong si Alex Caruso. Ngayong nawala si Lu Dort, ang papalit sa depensa doon si Jalen Williams. Kahit si SGA naman isang defensive guard din. Dati siya yung isa sa naging leader din pagdating sa steals. Bukod sa free throws niya, isa talaga na maganda sa laro nitong si SGA yung defense din niya. Dahil sa pagitan ni Holmgren at ni Jalen Williams, kung alin yung weakest link, yun ang posibleng ma-trade next season dahil nga sa kontrata ni SGA, lumalaki na rin. Yung Lakers naman, nasa Slovenia na ang mga player. Sa report, gumasto si Luka ng $500,000 para lang mapapunta ang lahat ng player ng LA. Bukod siguro kay Cameron Carr dahil nasa NBA mandatory rookie training. Dito dati nadali si Michael Beasley at yung isa ata si Mari Chalmers na huli ni Pat Riley nagdadamo sa kwarto.
Nag-post pa itong si Luka ng isang photo na may caption na first supper dahil after ng kanilang mining camp, meron kasing posibleng isang player doon na matanggal at siya ang ilalagay sa last supper. Late September din kasi magsisimula ang training camp ng LA. Nagbago ulit yung schedule. 5 na pala ang preseason game ng Lakers doon. Doon din malalaman kung sinong player ang posibleng maalis. Si Bando kasama sa minicamp, isa siya sa mga player na tinitrade ng LA. Ang focus di umano ng training camp ni Luka makapag-build ng chemistry. Kaso merong mga player kasi doon ang pwedeng maalis. Merong isang player pa na pwedeng matrade. Siguro kung kasama sina Kessler, Reeves at yung ibang mga bagong player nila na sigurado sa lineup, pwede pa eh. Pero yung merong isa doon na nanganganib na maalis, posibleng hindi. Chemistry ang mabuo, P6. At least libre bakasyon sa mga player. Naalala ko tuloy yung boss ko dati, pinag-outing yung buong team bago merong natanggal na empleyado. Timing yun eh, West Finals yun ng Nuggets at Lakers. Si Luka naman ngayon dinidikit sa trade controversy dahil hindi pa naayos talaga yung issue sa management ng Lakers. Pero kapag naayos na di umano, susubukan nila makuha si Jokic next year. Sa mga fans kasi hindi nila makikita na merong feud yung magkakapatid sa Bass family. Hanggat hindi kasi naayos yung issue sa Bass family, hindi makakagalaw na maayos ang Lakers kung merong internal issue sa kanilang management. Nangyari na kasi dati yan. Nung mga huling taon ni Kobe, naayos lang ni Jeanie Buss nung siya mag-take over mula 2014 to 2017. Nag-away yung mag-utol eh. Majority shares pa rin si Bob Iger pero may konting control ang Buss family. Hindi pa kasi pumapayag si Jeanie Buss na masama yung kanilang full shares kina Bob Iger. 2 taon mula ngayon masasama di umano sa trade rumor si Luka. Yun ang timing na mag-i-expire yung kontrata niya. 3 management kasi ang dumaan kay Luka, Jeanie Buss, Mark Walter, tapos naman ngayon Bob Iger. Hindi alam kung meron pang susunod na pang-4. Natatluhan si Luka dito sa LA. Bukod pa doon, hindi alam kung si Luka magiging healthy for next season. Nasa trajectory na kasi na bumababa ang games niya kapag regular season at yung pinakamalala, inabutan pa siya hanggang playoffs. Dati kasi mababa yung games niya kapag regular season pero healthy siya kapag postseason. Dahil sa Dallas dati, alam nila na madaling ma-injured si Luka dahil sa timbang niya. Kaya pinapahinga siya kapag regular season para umabot ng playoffs. Pero sa Lakers kasi tinodo si Luka at gamit na umi-score na mahigit 40 sa isang stretch, doon nadali ng injury sa dulo. Yung ginawa kasi ng LA, pinababa nila yung timbang ni Luka para hindi ma-injured. Yung ginagawa kasi ng Dallas dati, minamanage nila yung laro ni Luka kapag regular season, kaya nakakapaglaro kapag playoffs. Base pa doon, sinusundan kasi nila kung paano talaga nag-build kay Luka. Pero dito sa LA, gamit na gamit kasi si Luka kapag regular season. Hindi katulad sa Dallas na minamanage talaga ang load niya.